Pula ang kulay ng papel. Pula, na kasing kulay ng panganib. Nanginginig ang kamay ni Maya habang hawak niya ang piraso ng papel na yon. Ang mga salitang nakasulat ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Final notice of eviction. Isang malamig na hangin ang gumapang sa kanyang batok kahit na sarado ang lahat ng bintana sa kanyang maliit na apartment. Ang bigat ng kanyang sinapupunan na 8 buwan na niyang dinadala ay tila nadagdagan pa ng 100 beses. Dahan-dahan, bumitaw ang kanyang mga daliri. Ang pulang papel ay marahang nahulog, lumapag mismo sa ibabaw ng kanyang ombok na tiyan. Isang paalala, isang banta, hindi para sa kanya ang takot, para ito sa maliit na nilalang na gumagalaw sa loob niya. Saan ko siya dadalhin? Saan kami pupunta? Ang mga tanong ay parang mga dagang kumakain sa loob ng kanyang isipan. Ang 4 na sulok ng apartment na ito, ang munting kusina, ang nag-iisang kwarto, ang bintanang tanaw, ang maingay na kalye ng Quezon City. Ito na ang naging mundo niya, ang naging kanlungan nilang mag-ina. At ngayon, babawiin ito sa kanila. 48 hours, Maya, sabi ng landlady sa kabilang linya ng cellphone kanina. Ang boses ay walang anumang emosyon. Kung wala pa rin po ang bayad, pasensyahan tayo. May iba na pong nakapila para sa unit ninyo. 3 buwan na renta, 150,000 piso. Ang halaga ay parang isang bundok na imposibleng akyatin. Ang kanyang mga raket sa pagkanta ay halos naubos na mula nang lumaki ang kanyang tiyan. Ang mga bar na dati kumukuha sa kanya ay mas gusto na ngayon ng mga awit na kayang magsuot ng maiikling bestida at sumayaw sa entablado. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hinahaplos ito na para bang kaya niyang protektahan ang kanyang anak mula sa katotohanang naghihintay sa kanila. Anak, bulong niya. Ang boses ay basag. Patawarin mo si Mama. Hindi ko alam. Hindi niya natapos ang sasabihin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa pulang papel. Nabasa nito ang salitang eviction. Ginagawa itong mas matingkad, mas masakit. Maya-maya, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Agad siyang kinabahan. Ang landlady ba yon? Hindi. Masyado pang maaga. Nag-aalangan siyang tumayo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto at sumilip sa maliit na butas. Si Angelica. Agad na gumaan ang kanyang pakiramdam. Binuksan niya ang pinto at ang kanyang matalik na kaibigan ay bumungad sa kanya. May dalang isang bayong ng mga prutas at isang nganang ngiting pilit. Ngunit ang ngiti ay agad na nawala nang makita ang namumugto niyang mga mata. Maya, anong nangyari? Tanong ni Angelica. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pumasok ito at agad na niyakap si Maya. Sa yakap na yon, gumuho ang lahat ng pagpipigil ni Maya. Humagulgol siya sa balikat ng kaibigan. Ang bigat ng mundo ay tila bumuhos mula sa kanyang mga mata. Wala na, Gel. Wala na, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Papaalisin na kami. Pinaupo siya ni Angelica sa nag-iisang sofa. Nakita nito ang pulang papel sa sahig, pinulot ito at binasa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Angelica bago umupo sa tabi niya. Akala ko ba may 2 linggo ka pa? Binigyan nila ako ng huling paunawa. 2 araw na lang daw, Gel. 2 araw. Sagot ni Maya, ang boses ay halos pabulong na lang. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganun kalaking pera. Nagkulang ba ako, Angelica? Maging isang ina, hindi ko pa man nagagawa, pero bagsak na agad ako. Hinawakan ni Angelica ang kanyang kamay, mahigpit. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka nagkulang, Maya. Ang mundo ang nagkulang sa'yo. Tumingin si Angelica sa kanya. Ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Isang kislap ng determinasyon. Maya, makinig ka sa akin. Seryosong sabi nito. Paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan?
Isang paraan para makuha mo ang 150,000 piso bukas ng gabi? Natigilan si Maya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tinitigan ng kaibigan. Ano ang ibig mong sabihin? Imposible yan. Hindi imposible, giit ni Angelica. May tumawag sa akin kanina. Isang event organizer. May kliyente sila, isang napakayamang pamilya, at kailangan nila ng isang singer para sa isang napaka-espesyal na okasyon. Thematic daw kasi. At ang boses mo, eksakto sa hinahanap nila. Pero Jel, ang bayad ay 150,000. Cash. Pagkatapos mong kumanta, ibibigay agad sa'yo. Pagpapatuloy ni Angelica, hindi pinapansin ang kanyang pag-aalinlangan. Napatitig si Maya, parang isang panaginip, isang sagot sa kanyang mga dasal na bumagsak mula sa langit. Ngunit masyadong perpekto, masyadong maganda para maging totoo. Sinong kliyente? At bakit ako? Sa kalagayan kong ito? Tanong din niya habang hawak muli ang kanyang tiyan. Confidential daw ang pangalan ng pamilya. Ayaw ipasabi. Ang mahalaga, nakita nila ang mga luma mong video sa YouTube. Hinanap ka nila at wala silang pakialam sa sitwasyon mo. Ang gusto lang nila ay ang boses mo, Maya. May kung anong kaba ang naramdaman ni Maya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pero ano pa bang pagpipilian niya? Ang kapridan ba niya o ang kinabukasan ng kanyang anak? Tinig mo ang magliligtas sa inyo ng anak mo, Maya. Ito na yon, mahinang sabi ni Angelica, na para bang nababasa nito ang kanyang isip. Tumango si Maya, dahan-dahan. Sige, gagawin ko. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Angelica. Tumayo ito at may kinuha sa isang malaking paper bag na hindi napansin ni Maya kanina. Inilabas nito ang isang napakagandang bestida, kulay cream, na may maluwag na disenyo para magkasya sa kanyang kalagayan. Isuot mo to bukas, sabi ni Angelica. Iniabot sa kanya ang damit. Ang tela ay malambot at mamahalin. Susunduin kita bukas ng hapon. Hinawakan ni Maya ang bestida. Ito na ang simbolo ng kanyang pag-asa, ang tanging pag-asa niya. Nang paalis na si Angelica, huminto ito sa may pinto at lumingon kay Maya. Ang ngiti nito ay naroon pa rin, ngunit ang mga mata nito ay may lalim na hindi maabot ni Maya. Maghanda ka, sabi nito sa kanya. Bukas, babaguhin natin ang tadhana mo. At sa pagsara ng pinto, naiwan si Maya na yakap-yakap ang bestida. Hindi alam kung dapat ba siyang matuwa sa biglaang pag-asa o dapat siyang kabahan sa misteryong nakapalibot dito. Ang biyahe ay tahimik. Si Maya ay nakatingin lamang sa labas ng bintana ng sasakyan ni Angelica. Pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga ilaw ng syudad. Ang bestidang suot niya ay malambot sa kanyang balat. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay parang mga maliliit na tinik. Malapit na tayo, basag ni Angelica sa katahimikan. Tumangulang si Maya. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit parang hindi sumunod ang kanyang mga labi. Ilang sandali pa, lumiko ang sasakyan sa isang malawak na daan na napapaligiran ng mga matatayog na puno at mga eleganteng ilaw. Sa dulo nito ay isang gusali na tila kinuha mula sa isang pelikula, ang Grand Astoria Hotel. Ang pangalan pa lang ay sumisigaw na ng karangyaan. Di dito? Halos pabulong na tanong ni Maya. Sigurado ka bang ito ang lugar, Gel? Ito nga, sagot ni Angelica. Ang boses ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman ni Maya. Huwag kang mag-alala. Ang trabaho mo lang ay kumanta. Pagkatapos, uuwi tayong may pera. Pumasok sila sa lobby at si Maya ay parang isang batang naliligaw sa isang palasyo. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga chandelier sa itaas ay parang mga bituing nahulog mula sa langit. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at mga sariwang bulaklak. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay nakasuot ng mga damit
na mas mahal pa siguro sa buong renta niya sa apartment. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa isang dambuhalang salamin sa pader. Ang cream na bestida ay maganda, ngunit sa tabi ng mga taong ito, pakiramdam niya ay isa siyang pekeng hiyas sa gitna ng mga totoong diamante. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang dito. Maya, ayos ka lang, bulong ni Angelica, na tila napansin ang kanyang pagkabalisa. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang ganda mo, huwag mong isipin ang iba. Ngumiti si Maya, ngunit alam niyang hindi nito naabot ang kanyang mga mata. Habang naglalakad sila papunta sa Grand Ballroom, dinig ni Maya ang mga pinag-uusapan ng mga bisita. A perfect match indeed. The De Villa Empire and the Araneta Fortune finally united. Sabi ng isang babaeng nakapulang bestida. I heard the wedding cost hundreds of millions. Grabe. Sagot naman ng kasama nito. De Villa. Ang apelyido ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Maya. Pamilyar. Ngunit maraming De Villa sa Pilipinas. Imposibleng. Sinubukan niyang iwaksi ang kaisipan. Nagkataon lang siguro. Doon tayo sa side entrance, sabi ni Angelica. Itinuturo ang isang pasilyo para sa mga staff at performers. Ngunit bago pa sila makaliko, nahagip ng mga mata ni Maya ang isang malaking digital na karatula sa tabi ng pasukan ng ballroom. Napapalibutan ito ng libu-libong puting rosas at ang mga letra ay nakasulat sa eleganteng gintong calligraphy. Huminto siya sa paglakad. Maya, tara na, sabi ni Angelica. Medyo hinihila na siya, pero hindi gumalaw si Maya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Dahan-dahan niyang binasa ang mga salita na para bang bawat isa ay isang suntok sa kanyang sikmura. Celebrating the union of... Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Isabela Araneta. Isang pangalang hindi niya kilala. At sa ilalim nito, Marco Antonio de Villa. Ang buong mundo ni Maya ay huminto. Ang ingay ng mga tao, ang tugtog ng plauta, ang amoy ng mga bulaklak, lahat ay naglaho. Marco, ang kanyang Marco, ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggan, ang lalaking nag-iwan sa kanya nang malaman niyang nagdadalang tao siya, ang ama ng batang dinadala niya. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang paghinga niya ay naging mababaw. Ang mga tuhod niya ay naging malambot na parang halaya. Ang tanging nagpapanatili sa kanya sa pagkatayo ay ang malamig na pader na kanyang nasasandalan. Marco Antonio de Villa. Ang pangalan ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinaparalisa ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Iisa lang ang nasa isip niya. Tumakbo. Tumakbo palayo sa lugar na ito. Palayo sa kasinungalingang ito. Palayo sa sakit na muling bumabalik na parang isang sariwang sugat. Agad siyang tumalikod. Ang mga mata ay nag-uumpisa ng manlabo dahil sa namumuong luha. Wala na siyang pakialam sa pera. Wala na siyang pakialam sa apartment. Ang gusto niya lang ay umalis. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang mahigpit na kamay ang pumigil sa kanyang braso. Saan ka pupunta? Tanong ni Angelica. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit matatag. Hinarap siya ni Maya, at sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang emosyon na mas matindi pa. Pakiramdam ng pagkakanulo. Bitiwan mo ko, Gel, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at pighati. Alam mo ba? Alam mo ba ito? Kaya ba ganito kalaki ang bayad? Dahil ako ang magiging katatawanan sa kasal ng lalaking sumira sa buhay ko. Hindi sumagot si Angelica, ngunit ang katahimikan nito ay isang pag-amin. Bakit, Angelica? Sigaw ni Maya, hindi na napigilan ng sarili. Bakit mo to ginawa sa akin? Kaibigan kita. Kapatid ang turing ko sa'yo. Itinuro niya ang kanyang tiyan. Alam mo ang pinagdaanan namin ng anak ko? Alam mo kung paano niya kami tinakbuhan?
At dinala mo ako dito? Para saan? Para panoorin siyang maging masaya sa piling ng iba. Hinila siya ni Angelica palayo sa mataong pasilyo. Dinala siya sa isang maliit at tahimik na silid-hintayan para sa mga performer. Isinara nito ang pinto. Hindi kita dinala dito para masaktan, mariing sabi ni Angelica, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Dinala kita dito para bigyan ka ng pagkakataon. Pagkakataon? Anong pagkakataon? Mapait na tawa ni Maya. Ang makita siyang ikasal? Isang magandang pagkakataon nga. Ang pagkakataong singilin siya. Tumaas ang boses ni Angelica. Puno ng bagsik na ngayon lang nakita ni Maya. Pagod na akong makita kang umiiyak sa gabi, Maya. Pagod na akong makita kang nag-aalala. Kung may ipapakain ka ba sa anak mo bukas? Oras na para sila naman ang managot. Natigilan si Maya. Anong sinasabi niya? Hindi ito patibong, Maya. Pagpapatuloy ni Angelica, lumambot ng bahagya ang boses, ngunit nanatiling seryoso. Isa itong entablado, ang entabladong ipinagkait sa'yo, ang entabladong nararapat sa'yo. Lumapit ito sa kanya. Akala mo ba simpleng pag-abandon na lang ang ginawa nila sa'yo? Maya, hindi mo alam ang lahat. Ang pamilyang yan, mas malupit sila kaysa sa inaakala mo. Ang pag-iwan sa'yo ni Marco, hindi lang yun desisyon niya. Utos yun. Ang mga salita ni Angelica ay parang mga piraso ng isang palaisipan na hindi maintindihan ni Maya. Ngunit may isang bagay sa tono ng kaibigan na nagsasabing totoo ang lahat ng ito. Dahan-dahan, ang apoy ng galit ay nagsimulang lamunin ang lamig ng kanyang pighati. Ang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang nanginginig niyang mga kamay ay unti-unting kumuyom. Naalala niya ang mga gabing hindi siya makatulog. Ang mga araw na wala siyang makain. Ang kahihiyan. Ang sakit. Ang pag-iisa. At habang iniisip niya ang lahat ng iyon, ang lalaking dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa ay nasa kabilang silid lamang, nagdiriwang, masaya. Hindi patas. Pinunasan niya ang mga huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin siya kay Angelica. Hindi ako aalis, sabi niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kakantahin ko ang kantang dapat niyang marinig. Nakahinga ng maluwag si Maya nang lumabas si Angelica upang kausapin ang event coordinator. Naiiwan siyang mag-isa sa silid. Kailangan niya ng ilang sandali para ihanda ang kanyang sarili, para patatagin ang kanyang puso na hanggang ngayon tumitibok pa rin ng mabilis. Hindi na ito para sa pera, hindi na ito para sa apartment, ito ay para sa kanyang dignidad. Huminga siya ng malalim, hinaplos ang kanyang tiyan. Para sa tinto, anak, bulong niya. Biglang bumukas ang pinto. Inasahan niyang si Angelica yon, ngunit ang babaeng pumasok ay hindi niya kilala. Matangkad ito, nakasuot ng isang eleganteng dark blue na gown, at ang bawat alahas sa katawan nito ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay pamilyar mula sa mga society magazine, ngunit ang pagtayo nito sa harap niya ngayon ay may dalang aura ng panganib. Si Doña Victoria de Villa, ang ina ni Marco. Isinara ng babae ang pinto sa likuran niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa mga mata nito, nakita ni Maya ang isang bagay na mas malamig pa sa yelo. Ang sukdulan na pagkasuklam. So it's you, sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Hindi ko akalain na meron ka pa palang lakas ng loob na magpakita rito. Hindi nakapagsalita si Maya. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa ilalim ng tingin nito. Let's get straight to the point. Ayoko nang magsayang ng oras sa mga katulad mo. Pagpapatuloy ng matandang babae, lumalakad palibot sa kanya na parang isang leon na pinagmamasdan ng kanyang biktima. Magkano ka ba? Sabihin mo ang presyo mo para lumayo ka na sa pamilya ko
At sa araw na ito, ang mga salita ay tumama kay Maya na parang sampal. Ang kanyang kamay ay biglang napahawak sa kanyang tiyan, isang kilos ng pagprotekta. Wala po akong hinihinging kahit ano, mahinang sagot ni Maya. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Victoria. Huwag ka nang magmalinis. Lahat kayo ay pare-pareho. Nakakita lang ng lalaking mayaman, gagawin ang lahat para makakapit. Ngunit tapos na ang laro mo. Hija, ikinakasal na ang anak ko sa isang babaeng nababagay sa kanya. Kumuha ito ng isang checkbook mula sa kanyang mamahaling clutch. Mabilis itong nagsulat at pinirmahan. Ito, sabi nito, iniabot ang tseke. 1,000,000. Sapat na siguro yan para sa'yo at sa bastardo mo. Kunin mo to at umalis ka na. Magpanggap kang hindi ka nag-exist. Magpanggap kang hindi ka dumaan sa buhay ng anak ko. Hindi ginalaw ni Maya ang tseke. Tumingin lang siya dito. Tapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Doña Victoria. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang tahimik na galit. Dahil sa pagkadismaya, marahas na binawi ni Doña Victoria ang kanyang kamay at hinayaan ang tseke na mahulog sa sahig. Lumapag ito malapit sa mga paa ni Maya. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, mariing sabi ni Maya. Nandito ako para kumanta. Trabaho lang. Ang mukha ni Doña Victoria ay nagdilim. Lumapit ito sa kanya. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo. Ang mamahaling pabango nito ay hindi maitago ang baho ng kanyang mga salita. Huwag mong subukan ang pasensya ko, bata. Pagbabanta nito. Gumalaw ang mga mata nito, tumingin sa kanyang tiyan na may halong pandidiri. At pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang mga mata. Humakbang ito palapit pa at bumulong sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay parang kagat ng ahas. Naaalala mo ba ang aksidente sa motor? Isang babala lang yon. Huwag mong subukang sirain ang araw na to kung ayaw mong maging aksidente rin ang panganganak mo. Naiwan si Maya na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga salita ni Doña Victoria ay parang kamandag na nanunuot sa kanyang pandinig. Naaalala mo ba ang aksidente sa motor? Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang kumapal. Ang tunog ng marangyang party sa labas ay naglaho. Napalitan ng isang nakabibinging ugong sa kanyang tainga. Isang babala lang yon. Bigla, bumalik ang lahat. Ang tunog ng humaharurot na motor. Ang nakakasilaw na ilaw nito. Ang malakas na pagpreno ng mga gulong sa aspalto. Ang pagtilapon niya. Hindi niya naramdaman agad ang sakit. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding takot. Ang kanyang dalawang kamay ay agad na napahawak sa kanyang tiyan na nooy 4 na buwan pa lamang. Nakahiga siya sa kalsada, ang kanyang bestida ay nabahira ng dumi at dugo. May mga taong nagkukumpulan, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang motor na mabilis na nawala sa dilim. Walang plaka. Sinadya. Akala niya ay isa lamang iyong masamang panaginip. Isang malagim na aksidente. Isang bangungot na sinubukan niyang kalimutan. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi yun aksidente. Isang babala. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay bumalik. Ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang damdamin na mas malakas, mas mapanganib. Isang nag-aapoy na galit. Tinangka nilang saktan ng kanyang anak. Ang katotohanan yon ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang babaeng puno ng takot at pag-aalinlangan kanina ay biglang naglaho. Sa kinatatayuan niya ngayon ay isang ina na gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang supling. Wala na siyang pakialam kung mawalan siya ng bahay. Wala na siyang pakialam kung pagtawanan siya ng buong mundo. Hindi na niya hahayaang tapak-tapakan siya ng mga taong ito. Hindi na niya hahayaang isipin nilang kaya siyang takutin at patahimikin. Tapos na ang pag-iyak. Sakto namang pumasok si Angelica. Agad nitong nakita ang pagbabago sa itsura ni Maya.
Ang malamig na kislap sa kanyang mga mata, ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Anong nangyari? Nag-usap kayo? Nag-aalalang tanong ni Angelica. Sinabi niya sa akin ang totoo. Sagot ni Maya. Ang boses ay kalmado na may nakatagong bagsik. Ang aksidente, Gel. Sila ang may gawa. Ang mukha ni Angelica ay nagpakita ng sakit, ngunit hindi ng pagkagulat. Alam ko. Tumingin si Maya sa kanya. Oras na para malaman din nila ang lahat. Tumango si Angelica. Naiintindihan ang ibig sabihin ni Maya. May kinuha ito mula sa kanyang maliit na bag. Isang itim na USB flash drive. Lahat ng ebidensya nandito, sabi ni Angelica. Inilalagay ang USB sa palad ni Maya. Mga text ni Marco na pinipilit kang magpa-abort. Mga resibo mula sa ospital pagkatapos ng aksidente. Ang police report na walang nakitang suspect. Ako ang bahala sa screen sa entablado. Hinawakan ni Maya ang USB. Ito ang kanilang bala. May dinukot naman si Maya mula sa kanyang pitaka. Isang maliit, lukot-lukot na piraso ng papel. Ang kantang isinulat niya sa mga gabing tanging ang buwan at ang kanyang mga luha ang kanyang karamay. Ang bawat salita ay hinugot mula sa kanyang puso, mula sa kanyang sakit. Ipinakita niya ito kay Angelica. Hindi ko na kailangan ng kopya, sabi ni Maya. Kabisado ko ang bawat salita. Kinuha ni Angelica ang kamay ni Maya. Ang mga mata nito ay nag-aalab din. Handa ka na ba? Tumingin si Maya sa pinto, sa direksyon kung nasaan ang entablado, sa direksyon kung nasaan si Marco. Matagal na akong handa, sagot niya. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa labi ni Angelica. Gawin nating impyerno ang paraiso nila. Nakatayo si Marco sa tabi ng kanyang mapapangasawa sa harap ng altar na gawa sa libu-libong puting orkidyas. Ang suot niyang Tom Ford suit ay perpekto ang pagkakatahi. Ang mamahaling pabango niya ay humahalimuyak sa hangin. Sa mata ng lahat, siya ang pinakamaswerteng lalaki sa gabing iyon. Ngunit sa loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Tumingin siya kay Isabela Araneta. Maganda ito, walang duda. Ang mukha nito ay parang isang anghel at ang pamilya nito ay kasing yaman at kapangyarihan ng sa kanila. Ito ang perpektong asawa. Ito ang babaeng pinili ng kanyang ina. Ito ang tamang desisyon. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isipan na parang isang dasal. This is the right thing to do. For the family, for the business. Ngunit ang puso niya ay isang taksil. Habang nakatingin siya kay Isabela, ang mukha ng ibang babae ang kanyang nakikita. Maya. Ang ngiti ni Maya na mas maliwanag pa sa araw. Ang tawa nito na parang musika sa kanyang pandinig. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang siya ang kanyang buong mundo. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap sa telepono. Ang panginginig sa boses ni Maya nang sabihin nitong, "Buntis ako, Marco." At ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Mga salitang idinikta ng kanyang ina. Mga salitang hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Hindi ako handa, Maya. Hindi ko yan pananagutan. Isang duwag. Yun ang tingin niya sa sarili. Anak, naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat. Isang marahang tapik, ngunit sa likod nito ay isang bakal na babala. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikasisira ng pamilya. Napalunok siya at pilit ng ngumiti. Habang nagpapatuloy ang seremonya, ang kanyang mga mata ay hindi mapakaling gumala sa paligid. At doon, sa may bandang likuran, malapit sa entablado para sa reception, may nakita siyang isang pamilyar na anino. Isang babaeng buntis, nakatayo sa dilim. Hindi. Imposible. Guni-guni niya lang siguro yon. Sinubukan niyang ibalik ang atensyon sa pari. Ngunit ang aninong yon ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang bagay na hindi dapat mangyari sa gitna ng kanyang kasal.
Dahan-dahan at nang hindi nagpapahalata, sinilip niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Isang maikling pangungusap lamang ang nakasulat. Ang isang duwag ay hindi karapat-dapat sa isang masayang pamilya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sino ito? Paano? Bago pa niya maitago ang telepono, nagsalita na ang MC sa entablado para simulan ang reception program. Ladies and gentlemen, isang maligayang pagbati sa bagong kasal. At para simulan ang gabing ito, narito ang isang napaka-espesyal na awitin mula sa isang napakagaling na mang-aawit. May kung anong kaba siyang naramdaman. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa entablado. Ang ilaw ay tumutok sa gitna at mula sa dilim, isang babae ang lumakad papunta sa liwanag. Ang babaeng nakita niya kanina, ang babaeng laman ng kanyang isipan, si Maya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Nagpatuloy ang MC, ang boses nito ay masigla at walang kamalay-malay sa bombang sasabog. At ngayon, isang masigabong palakpakan para kay Maya Cruz. Si Marco ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng purong takot at hindi makapaniwalang pagkagulat. Isang hakbang, tapos isa pa. Bawat paghakbang ni Maya, papunta sa gitna ng entablado, ay parang 1 kilometrong paglalakbay. Ang bigat ng daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya ay halos magpabuwal sa kanya. Ang ilaw ng spotlight ay nakakasilaw, ginagawang mga anino na lamang ang mga mukha sa audience. Pero may isang mukha siyang malinaw na nakikita. Ang mukha ni Marco. Maputla, gulat na gulat, parang nakakita ng multo. Sa tabi nito, nakita niya ang mukha ni Doña Victoria. Ang pagkagulat nito ay mabilis na napalitan ng isang tingin na puno ng pagbabanta, isang tingin na kayang pumatay. Biglang bumulong ang mga tao sa paligid. Sino yan? Bakit may buntis na kumakanta sa kasal? Baka yan ang uso ngayon? Odd, di ba? Tingnan mo ang itsura ng groom. Parang hindi makahinga. Ang bawat bulong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa isang iglap, ang tapang na binuo niya kanina ay biglang nag-umpisang maglaho. Ang pag-aalinlangan ay gumapang pabalik sa kanyang isipan. Kaya ko ba to? Tama ba tong ginagawa ko? Paano kung pagtawanan lang nila ako? Paano kung walang maniwala? Paano kung ipakaladkad lang ako palabas ng mga security guard? Masasayang lang ang lahat. Napatingin siya sa kanyang tiyan, ang kanyang munting pag-asa. Bigla, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob. Isang malinaw at matatag na paggalaw na para bang sinasabi ng kanyang anak, "Laban lang, Mama. Nandito ako." Ang munting sipa na yun ay parang isang boltahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. Nawala ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa may gilid ng entablado, sa madilim na bahagi kung saan walang nakakakita. Doon, nakatayo si Angelica. Ang mukha ay seryoso, ngunit ang mga mata ay nangungusap ng suporta. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang hinlalaki. Isang huling hininga. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata, hinayaan ang lahat ng ingay na maglaho. Inisip niya ang bawat sakit, bawat luha, bawat gabing walang tulog. Inisip niya ang kasinungalingan, ang pagtataksil, ang banta sa buhay ng kanyang anak. Ginamit niya ang lahat ng iyon. Ginamit niya ang sakit at ginawa itong lakas. Ginamit niya ang galit at ginawa itong apoy. Ang pianista, nakasabot ni Angelica, ay nagsimulang tumipa sa kanyang piano. Hindi ang kantang napagkasunduan sa kontrata, kundi isang malungkot at makapangyarihang himig. Ang himig na isinilang mula sa durog na puso ni Maya. Dahan-dahan,
Iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Hindi na siya tumingin sa mga nagbubulungang bisita. Hindi na siya tumingin sa nanlilisik na mga mata ni Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay nakapako na lamang sa isang tao, kay Marco. At sa katahimikan ng buong ballroom, sa ilalim ng liwanag ng entablado, binuksan niya ang kanyang bibig. At ang mga unang salita ng kanyang kanta ay lumabas, malinaw at matatag, na parang isang panunumpa. Ang himig ng piano ay dumaloy sa tahimik na ballroom, isang himig na puno ng pighati at pangungulila. At pagkatapos, nagsimulang kumanta si Maya. Naalala mo pa ba ang pangako sa ilalim ng buwan? Ang mga bituin, ang sumpaan na walang iwanan? Ang boses niya ay malinaw at matatag, ngunit may bahid ng sakit na kayang marinig ng kahit sino. Bawat salita ay may bigat. Bawat nota ay may emosyon. Sa entablado, sa likuran niya, ang malaking screen na dapat sana'y nagpapakita ng mga larawan ng bagong kasal ay biglang umilaw. Ngunit ibang larawan ang lumabas. Isang larawan nilang dalawa ni Marco. Masaya. Magkayakap sa ilalim ng isang puno ng mangga. Narinig ni Maya ang mahinang pagbulong ng mga tao. Tumingin siya kay Marco. Ang lalaki ay nakatitig sa screen, ang kanyang mukha ay parang isang bukas na libro ng pagkakasala. Nagpatuloy si Maya sa pagkanta. Isang hardin na puno ng pangarap, ang binuo nating dalawa sa alapaap. Isa pang larawan, sila na naghahabulan sa tabing dagat. Ang tawa sa kanilang mga labi ay totoo. Ang pag-ibig sa kanilang mga mata ay hindi maikakaila. Ang bulungan ng mga tao ay lumakas. Tumingin sila mula sa screen, papunta kay Maya, at pagkatapos ay kay Marco, na para bang sinusubukang ikonekta ang mga piraso ng palaisipan. At pagkatapos, nagbago ang tono ng kanta. Ang himig ay naging mas madilim, ngunit ang hardin ay biglang ginuho ng isang balitay sayo'y isinamo. Sa screen, nawala ang masasayang larawan. Napalitan ito ng isang text message, pinalaki para mabasa ng lahat. Ang pangalan sa itaas ay Marco. Buntis ka? Hindi maaari. Ipalaglag mo yan, Maya. Huwag mong sirain ang buhay ko. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manunood. Ang bulungan ay naging mga malinaw na salita ng di makapaniwala. Dalawang guhit, simbolo ng buhay. Sa iyong mga matay naging isang lamat. Sunod-sunod na mga text message ang lumabas. Mga pakiusap ni Maya. At ang malalamig at walang awang mga sagot ni Marco. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, isang larawan ng ultrasound. Ang maliit na hugis ng isang sanggol na hindi pa nabubuo. Tumingin si Maya kay Doña Victoria. Nakita niya itong galit na sumisenya sa mga staff. Sinusubukang ipatigil ang palabas, ngunit walang makagalaw. Ang sistema ng projector ay nasa kamay na ni Angelica. Ang kanta ay umabot na sa tulay, ang pinakamasakit na bahagi. Isang gabi, may aninong dumaan. Ang ating bunga, tinangkang pitasin. Sa screen isang resibo mula sa ospital. Pangalan, Maya Cruz. Diagnosis, minor injuries from a vehicular accident. Threatened abortion. Kasunod nito, isang kopya ng police report. Walang plaka. Hit and run. Ang buong ballroom ay natahimik na. Wala nang nagbubulungan. Ang lahat ay nakatitig sa screen. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam at awa. At sa huling pagkakataon, bumalik ang koro. Ngunit ngayon, hindi na ito malungkot. Ito ay isang deklarasyon ng lakas. Hindi na ako ang babaeng iyong iniwan. Dahil sa sinapupunan ko'y may hawak na bukas. Ang bawat patak ng luha, naging aking lakas upang itayo ang mundong sinira mong walang habas. Sa pag-abot niya sa huling nota, isang malakas at mataginting na sigaw ng isang ina para sa kanyang anak, ang huling imahe ay lumabas sa screen, ang pinakabagong ultrasound picture. Ang malinaw na imahe ng isang malusog na sanggol, ang kanyang munting pag-asa.
Ang musika ay huminto. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakabibingi. Bawat hininga, bawat pagtibok ng puso ay tila naririnig. Si Maya ay nakatayo sa entablado, humihingal. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ibinaba niya ng bahagya ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw sa pagkakatingin kay Marco, na ngayon ay nakayuko, talunan, hindi makatingin kahit kanino. Sa wakas, sa gitna ng perpektong katahimikan, nagsalita si Maya. Hindi kumakanta. Ang boses niya ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng silid na parang isang kulog. Marco, anak natin ito. Ang mga salita ni Maya ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng kaguluhan na mabilis na kumalat sa buong ballroom. Ang katahimikan ay binasag ng isang nakatutulig na sigaw. Sinungaling, si Doña Victoria, ang mukha ay namumula sa galit, ay nagmartsa papunta sa harap. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado at elegante ay tuluyan ng naglaho na palitan ng isang pangit na maskara ng puot. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Isa siyang gold digger, isang oportunista na gustong sirain ang pinakamasayang araw ng anak ko. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Security! Kunin ninyo ang babaeng yan at itapon palabas. 2 security guard ang nagsimulang umakyat sa entablado. Ngunit bago pa sila makalapit kay Maya, isang grupo ng mga bisita, karamihan ay mga babae, na halatang naantig sa kanyang kwento, ay tumayo at humarang sa daan. Huwag ninyo siyang saktan, sabi ng isa. Sa gitna ng kaguluhan, ang pamilya ni Isabela Araneta, ang nobya, ay tumayo na rin. Ang ama nito, isang makapangyarihang negosyante, ay tumingin kay Marco at sa ina nito nang may matinding galit. Victoria! Marco, anong ibig sabihin nito? Ipaliwanag ninyo ang sarili ninyo. Si Marco ay hindi makasagot. Nanatili siyang nakayuko, isang buhay na estatwa ng kahihiyan. Isang malaking kasinungalingan lang ang lahat ng ito. Patuloy na pagwawala ni Doña Victoria. Bayaran ang babaeng yan para sirain kami. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang mga akusasyon, isang bagong boses ang narinig mula sa sound system. Isang boses na kalmado, ngunit matatag. Hindi siya nagsisinungaling. Ang lahat ay napalingon sa entablado. Mula sa madilim na sulok sa gilid, lumabas si Angelica. May hawak na isa pang mikropono. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa iisang tao, kay Doña Victoria. Kilala ko ang pamilyang ito. Pagpapatuloy ni Angelica, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Mas kilala kaysa sa inaakala ninyo. Si Doña Victoria ay natigilan. Tiningnan niya si Angelica na para bang sinusubukang alalahanin kung saan niya nakita ang mukhang yon. Sino ka naman? Mataray na tanong niya. Naglakad si Angelica palapit kay Maya. Tumayo sa tabi nito, isang senyales ng pagkakaisa. Ako po yung babaeng tinulungan ninyong itaboy, kasama ang aking ina. 20 taon na ang nakalipas. Sagot ni Angelica, ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may tumatagos na sakit. Ako po yung batang binigyan ninyo ng pera para manahimik at huwag nang gamitin ang apelyidong nararapat sa akin. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa ballroom. Ang mga tao ay naguguluhan, sinusubukang unawain ang kanyang mga sinasabi. Tumingin si Angelica nang diretso sa mga mata ni Doña Victoria. Ang mga mata na minsan ay tiningnan din siya ng may pagkasuklam. Ang pangalan ninyo ay Victoria de Villa. Ang asawa ninyo ay si Don Ricardo de Villa. At pagkatapos, ibinagsak niya ang huling bomba. Dahil ang tunay kong pangalan ay Angelica de Villa. At ang babaeng iyan, sabi niya, itinuro si Doña Victoria, ay ang madrasta na sumira sa buhay ng nanay ko. Kung ang mga revelation kanina
ay isang bagyo. Ito ay isang lindol. Ang sahig ay tila yumanig. Ang buong pundasyon ng pamilya De Villa ay gumuho sa isang iglap. 2 biktima. 2 henerasyon ng kababaihan na sinira ng iisang pamilya. Walang sino man ang nag-alinlangan pa. Ang katotohanan ay nakahain na sa kanilang harapan. Mas malinaw pa sa kinang ng mga diamante sa silid na yon. Si Doña Victoria ay napaurong. Ang muka ay namutla na parang isang papel. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tapos na ang laro. 6 na buwan ang lumipas. Ang kasal ng taon ay naging ang eskandalo ng dekada. Kumalat na parang apoy ang video ng pagtatanghal ni Maya. Nakuha mula sa mga cellphone ng mga bisita. Naging viral ito sa loob lamang ng ilang oras. Ang pamilya De Villa ay gumuho. Ang stocks ng kanilang kumpanya ay bumagsak. Ang mga kasosyo sa negosyo ay umurong. Ang kasal ni Marco at Isabela ay kinansela sa mismong gabing iyon. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan at respeto, ngayon ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at kalupitan. Ngunit sa maliit na apartment ni Maya na hindi na niya kinailangang lisanin, ang mundo ay payapa. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang pinakamahalaga niyang yaman. Isang maliit na sanggol na babae na may mga matang kasing ningning ng mga bituin. Pinangalanan niya itong Pag-asa. Dahil iyon ang dinala niya sa buhay ni Maya. Pag-asa. Ang kwento ni Maya ay naging inspirasyon sa marami. Tinawag siyang ang boses ng mga inaapi, isang simbolo ng katatagan at paglaban. Ang kantang isinulat niya sa gitna ng kanyang kalungkutan ay naging isang awit ng pag-asa para sa mga kababaihang nakaranas din ng sakit. Isang araw, habang pinapatulog niya si Pag-asa, may kumatok sa pinto. Si Angelica, may dalang isang malaking nangiti at isang sobre. "May magandang balita ako sa'yo, Mare," sabi nito. Umupo sa tabi niya at marahang hinaplos ang pisngi ng sanggol. "Ano yon?" tanong ni Maya. "May isang malaking record label na gustong isign ka. Narinig nila ang kanta mo. Gusto nilang gumawa ka ng isang buong album." Napatitig si Maya kay Angelica, hindi makapaniwala. Isang album. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. "At ito pa," sabi ni Angelica, iniabot ang sobre. "Advance payment. Sapat na para makalipat ka sa isang mas magandang lugar. Isang lugar na ligtas para sa inyo ni Pag-asa." Niyakap ni Maya ang kanyang kaibigan, na ngayon ay masigit pa sa isang kaibigan. Sila ay pamilya. Pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga pinagsamahang laban at pagmamahal. Sa isang sulok ng silid, nakabukas ang telebisyon. Isang news report ang nag-flash sa screen. Nakita nila ang mukha ni Marco at Doña Victoria papalabas ng korte, pinagkakaguluhan ng mga reporter. Ang dating makapangyarihang mag-ina ay mukha ng pagod at talunan. Hindi naramdaman ni Maya ang galit o ang saya. Wala. Kinuha niya ang remote at simpleng pinatay ang telebisyon. Ang parte ng buhay niya na yon ay tapos na. Isinara na niya ang libro. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa labas ng bintana. Si Pag-asa ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Tinitigan ni Maya ang anghel sa kanyang harapan. Ang pusong umaapaw sa pagmamahal na hindi niya akalaing posible. At pagkatapos, nagsimula siyang kumanta. Hindi ang kantang puno ng sakit at galit. Isang bagong kanta. Isang uyayi. Isang awit na isinulat hindi ng luha, kundi ng purong pag-ibig at pag-asa. Ang himig ay mahinahon. Ang mga salita ay puno ng pangako ng isang magandang bukas. Habang kumakanta siya, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Alam niya kung sino iyon. Tumingin siya sa screen. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kapayapaan,
Pinindot niya ang pulang decline button. Hindi na niya kailangang sagutin. Dahil sa wakas, si Maya ay malaya na.